buong Pilipinas nun kinokondemn na ako ganun. Kasi hindi ko na kaya makita nagsasuffer yung family ko because of talagang pinag-aral nila ako na mag-doktor daw ako kasi they thought na best way para umangat kami sa kahirapan. Normalize changing career path from vetmed naging business owner. The best time to start is now na pinangahawakan ko yan It's okay na magkamali ka. At least alam mo na the next time kung ano yung gagawin. I'm grateful ako sa parents ko kasi tinanggap nila ako ganun. Iba talaga magmahal yung kapamilya sa mga magulang. Maraming mga tao na magte-take advantage sa'yo kapag meron ka lang. They are there kapag nakaangat ka lang, ganun. Kasagsagan talaga ng nagliliwanag ka, gusto nila nandun. Pero pag nasa dilim na, Wala na, as in talagang they will turn their backs on you. Nung may name ako sa social media, they are so proud, they were so proud. Pero nung time na nangyari yun sa akin, alam mo yung parang pinamukha sa'yo na, kadiri ka, gano'n. Nabasa ko lang sa messenger niya na, Pastor, pag-pray mo kami kasi hindi na talaga namin, walang-wala na kami. First suicidal attempt ko na yun. sabi ko nga, mga ganyang bagay ginawa mo na kumbaga si Lord hindi pa rin inalaw yung bagay Hindi ko na yun. maintindihan nun. Lord, ano ba? I've been faithful naman sa'yo. Parents ko nagsiserve sa ministry, experiencing downs and darkest moments. Patapos si Lord sa buhay mo. Yan yung magbago ng buhay. Lord na na-experience ko ay same Lord na kikilos sa buhay mo. Stories not yet done. What's up mga kasundot? It's another episode na naman dito sa TWPS or Talk with Papa Sundot. At syempre, another episode, may bago na naman tayo makakasama dito sa ating podcast. No? At syempre, bago ang lahat, binabati muna natin lahat ng mga nanonood ngayon at nakikinig sa Spotify. At syempre sa ating YouTube channel. Ay, mga kasundot, kamusta kayo? At nakaka-excite yung ating guest for sa episode na to. No? Sa magandang episode na to kasi talagang inspiring din tong episode natin ngayon at talagang makaka-relate, no? Maraming makaka-relate na tao rin, no? So ako, hindi ko na papatagalin to dahil itong guest natin talagang bumiyahe pa ng napakalayo. Malayo pa lang ang binahe dahil sa traffic, no? So hindi ko na papatagalin, ladies and gentlemen. Kilalang kilala pala to. Ayan, habol muna natin bago natin i-introduce. Kilalang kilala rin to sa social media, especially on TikTok, no? At talagang sabi nga, isa rin sa nagba-viral talaga sa TikTok. At ako, balibalita ko, may mga tinutulungan din siyang kumpanya, no? Na alam mo yun, siyang nag-handle din ng mga marketing staff ng mga company at talagang nakikita ko nagbo-boom talaga. So ladies and gentlemen, Miss Faith Corpus. Ayun, Miss Faith. Hello! Ang layo ng biniyahe ko. Yun, napakalayo. Talagang malayo. Kumusta po? Ayun ako magtatanong, kamusta? Ako pala guest. Kamusta ang buhay-buhay? Uy, bossy. Bossy. Ayun, kamusta po, Miss Faith? No? Okay naman po. Thank you po for having me. Marami po akong isi-share na dito ko lang isi-share. Yun, ako talaga na-excite ako sa... Yun yung mga gusto ko Pag dito ko lang isi-share talaga. First time kong isi-share ng detail dito. Kasi, Dito talaga. Oo. Maraming salamat na agad sa pagtitiwala kay Papa Sundot. Hindi ko alam kung tama to kay Papa Sundot Pero hindi, marami kasing nanonood ngayon talaga na, ayun, may mga OFW, may mga kabataan din, may mga entrepreneurs na nanonood din sa atin, no? Kasi si Miss Faith din, no, isang young entrepreneur din. At kung kayo ganun din, talagang makaka-relate din kayo dito. At syempre yung mga OFW din na, 'di ba? Baka may makuha rin kayo dito na something na magagamit nyo rin po para makalipad din ang inyong vehicle sa negosyo po. Yes. Ayun, Miss Faith, syempre, pwede mo ba kaming kwentuhan muna kung anong pinagkakaabalahan mo muna ngayon? Okay, so ako po ay, pwede ko bang sabihin kung ano muna yung degree ko? Kasi may Oo. punchline ako dun Ano yan? Ang degree ko po talaga ay Doctor of Veterinary Medicine. Ang layo. Grabe. Ang Talaga? layo. And then after graduation, nag-direct na ako sa business. So until now po I do business. Oh, so hindi mo na gamit din yung pagiging... Hindi talaga. So Talaga? for sale po ang degree ko. Hindi pa nagagamit. Baka may mga kailangan. 6 years ko po yung pinag-aralan. 6 5 years years? pa. 5 years to 6 years po namin pinag-aralan. Tapos hindi ko nagamit. Talaga? Direkta na agad na. Oo, kasi parang ever since, hindi naman, nung 4th year college yata ako, na-realize ko na, shucks, parang I feel like hindi ako for vet med. I feel like I'm for business. Kasi
parang fourth year college pa lang ako, nag-start na ako ma-expose sa business. Mm. So, Bakit? Saan ito? Sa pamilya ba to? hindi. Ayun nga ang ironic kasi sa family ko, wala talagang negosyante sa amin. Walang risk taker. So, talagang pinag-aral nila ako na mag-doktor daw ako kasi yun yung parang they thought na best way para umangat kami sa kahirapan. Kaya maging doktor ako. Oo. So, kasi nga, they feel like magbe-business ka kapag meron ka ng enough experience in life, 40 years old and above ka na, ganun, or may puhunan ka. So, talagang tinapangan ko lang noon na parang mapabigyan nyo lang muna ako ng 1 year to do business. So, I did network marketing. Oh. Right after my graduation. So, I did network marketing simula po 2017. Parang papagraduate pa lang ako noon. So, nagsimula ka na nun? Nagsimula ako doon. At doon, thankful naman ako dun sa company na yun kasi natulungan niya ako sa na-boost yung confidence ko in doing business. As ang dami ko rin mga skills na na-acquire because of that. Of course, sa sales, sa marketing. Hanggang sa parang after 3 years of doing network marketing, nagkaroon ng desire sa, of course, na-expose na tayo sa mga business, ganyan. Nakakakilala tayo ng mga tao, mga other business owners. So parang, I feel like, ang sarap siguro maging brand owner din. Sabi ko gano'n. So, try ko naman din na pumasok sa brand building. Hanggang sa, nasagot naman ni Lord yung prayer ko na after 3 years of doing network marketing, parang may na-meet akong isang tao na founder siya ng mga brands and businesses. So, parang naghanap siya ng partner. So, sabi ko gano'n, okay, let's do business together. So, sabi ko gano'n, help ako sa marketing, ganyan. Tapos, tulungan tayo dito sa brand na to. And it went well for the first... Well, sa network marketing pa naman din, it went well din talaga. Talagang, So, kumita ka rin doon? Kumita ako talaga doon. Kasi ako, galing din ako sa networking, no? At yun nga, lagi ko naman kinikwento na ang pagiging networker talaga, hindi ka man maging sobrang successful po dyan, no? Marami kang mapupulot talaga na magagamit mo sa iyong journey talaga. Skills, leadership, yan, yung mga marketing, sales, ganun. Doon ako natuto hanggang sa nagkaroon ako ng courage and confidence na mag-join dito sa venture na to, sa brand building. So, naging okay ako dun sa network marketing. So, nag-desire ako for more na magkaroon ng sa akin naman. Sarili mo naman na brand din. Yes. So, nagkaroon nga kami nun yung Luster Teeth Whitening Kit. So, it's a teeth whitening kit. So, parang nakita lang din kasi ako nung founder sa social media. Tapos, ang ganda daw ng smile ko. Pero that time, gumagawa ka na ng mga content niyan? No. Talaga? Meron So, lang nag-viral na isang post ko sa social media. Ay, sa Facebook pa nun. Wala pang TikTok nun eh. So, ang sabi ko kasi sa post na yon, it's okay, parang normalize changing career path. O, di ba? Saktong-sakto kasi sa akin, from vetmed, naging business owner. So, para sa'yo talaga? So nag-viral to. Tapos nakita ko nung founder na yun. Tapos parang inad niya. Parang nagka-messagean kami na gano'n. So, hanggang sa, yun, sabi niya, pwede ka bang kitang kunin na parang model lang sa Luster? Kasi nga, nakita ko yung smile mo maganda. Tapos sure. Tapos during shoot, nagkakwentuhan kami na parang she needed a partner pala nung time na yon. So parang nag-go ako. Sabi, isa rin siguro sa traits na meron ako kung bakit ako fit sa business ay sobrang risk taker ko din eh. Yes ako ng yes sa mga kumbaga, opportunities. Parang, pag may opportunity. Yes na ako agad kasi the best time to start is now na pinangahawakan ko yan eh. Tapos figure out ko na lang kung paano yung next step Later on along the way. Later on na. Figure out mo naman yan eh. It's okay na magkamali ka. At least alam mo na the next time kung ano yung gagawin. So hindi ako takot magkamali. So nag-yes na ako. Kahit wala talaga akong background in brand building, ganyan. Tapos di ko nga alam nun na kailangan pala FDA approved yung mga binibenta mo. So wala pang ganun. Wala talaga. So parang okay. Basta sugod dahil may magandang opportunity. And syempre, iba yung pakiramdam pag sinabing, ang ganda ng teeth mo, tapos kukunin kang model, di ba? So parang nahook ako nito Parang, so parang nag-yes ako. Tapos sabi ko, wala ako kakong pangpuhunan. Kasi that time, bigay todo ako sa family ko eh. So lahat ng kinikita ko, binibigay ko lang nun eh. Wala naman sa isip ko na kailangan pala mag-ipon para makapagtayo ng another negosyo. Para wala pa nun sa isip ko. Bata pa ako nun. At a very young age, no? Oo. Parang I was 20 something. Wag na daw yung kate. Pero napakabata pa ni Miss Faith, no? Sabi ko kanina sa kanya na nire-review ko yung form niya na halos magkaidaran lang. Oo. Bata pa tayo.
Ayun. So yun, tas nung nag-yes ako doon, sabi ko wala akong pangpuhunan. Tapos sabi niya ganun, workout natin, tapos yung kikitain, doon mo na lang ako bayaran. Parang ganun. Okay. Tapos, hindi naman niya ako pinabayaran kasi naging industrial partnership na lang siya. So, ang contribution ko ay skills ko. Oo. Pero ito yung brand na ano, na Yes, yung yung teeth whitening. Yes, Galing, doon galing. talaga nag-start yun. Tapos, nakapag-acquire ako ng skills, experience, everything, ganyan. Hanggang sa, naging think ko na, sarap pala magkaroon ng sariling brand. Mhm. Ganon. So, naging okay siya for 2 years. As in, naging okay siya. Pero, So 2 years din ang tinagal nyo ng partnership na yun? Oo. Actually, hanggang ngayon naman. Pero later on, kukwento okay. ko paano kami nagkabalikan. Nagkabalikan! Sana all, nagkakabalikan no partner. Ah. So, parang, yun. After 2 years, of course, as a human being, hindi ka nasasatisfy. Mhm. So, parang you want more na You want more, naman. you want Oo. more. So, I wanted more. So, nung time na yun, sabi ko ganun, parang gusto ko pa ng isang brand or isa pang negosyo. Or, di ako mapakali. Siguro, isa sa mga personalities ko din, characters ko din na gusto ko, na-excite ako whenever may bagong pina-workout. Ganon. So, nagpumasok ako sa social media content creation nun eh. So, parang 2021, nag-start ako mag-create ng content on TikTok. Tapos, nag-boom siya. In a month, parang 100k followers ako nun. Sobrang bilis nun ah. So, oo, ang bilis nun. Kasi organic talaga yun. Kasi wala pa naman ads nun sa TikTok eh. So, parang 2021, kasi konti pa lang yung ano. Kasi nag-boom ang TikTok pandemic, di ba? 2020. Siyempre, yung mga tao lang masyado ginagawa nun. TikTok So, talaga. 2021, nasabayan ko yung parang konti pa lang kaming content creator nun. So, in a month, nagkaroon ako ng parang 100k followers. So, So sinulit-tuloy that time, ko. ano yung content mo nun? Sorry. Motivational na. okay. Motivational business, inspirational, ganon. Kasi So, nga, parang na-open ka naman talaga na business side oo. na eh. Tsaka kasi nung nagde-networking ako, natutunan ko paano magsalita, ganon. As a motivator talaga. Oo, parang ganon. So, parang nahasa yung Power. communication skills ko. So, parang 2021 nga, nag-boom yung TikTok ko. Tapos dun ko na pinopromote yung mga brands. So parang sabi ko ganun, maganda pala pag may personal platform ka kasi kahit anong i-release mo, pwede ka na makabenta. So, nangyari nun, ang dami nang lumapit ng mga opportunities sa akin nun. Nung meron na akong name sa social media, kabi-kabi lang opportunities. Siyempre, may mga brands ng lalapit. Yun, collaborations. And And then may isang tao dito, specific na person na in-invite niya ako magtayo ng brand. Kasi yun daw yung business niya, parang build and sell siya ng brand. Brand ng ano to? It's a body care brand. Okay. Body and skincare brand. So parang nagkaroon siya, yun din yung time na parang sobrang boom ng skincare and body care brands. Totoo yan. Ganon. During ano yan? Pandemic din? Pandemic to. Oo, sobrang ano niyan. Sobra. As in talagang parang, so parang ako naman, naging interested ako na, sanay na daw siya talaga mag-build ng brand, ganyan. So, lahat ng savings ko from my past business, yung mga businesses ko, from savings ko, ininvest ko doon. So, ang sabi niya, ang maging arrangement lang namin ay, ako yung face, tapos, kasi nga ako yung may name, so ako magmamarket, akong tatay yung CEO, tapos, ikaw magkakausap sa mga tao, sa mga distributors, ganyan. Tapos ako sa production. Ikaw talaga yung parang tatayo. Yes, oo. Mag-front. Yun, ako mag-front talaga. Tapos may share naman. Kasi nag-invest din ako. So may own money din talaga ako nilabas. Ganyan. Tapos sabi niya, siya daw bahala sa production, finances, and other operations. Ganon. So sabi ko ganun sa kanya, okay, pumayag ako. Kaso nga lang kasi, nung time na yun, nabigay ko na yung pera ko, pero 15% lang yung shares ko. So parang nalilitan ako. So kasi 100%? 15% lang ako. 85 sa kanya, automatic. So parang nalilitan ako nun. Kasi, syempre, as someone na magiging front, ikaw magiging face, ganyan. So parang parang di worth it yung 15%. Although malaki na may projection ng sales, pero parang I wanted more. Yun ang isa sa pagkakamali ko talaga yan, na parang nag-crave ako sa more. So parang ang nangyari nun, nag-crave ako sa more, tapos parang I asked, so wala na akong ma-invest kasi na-invest ko na yung pera ko, pero yung pera ko worth 15% lang. So sabi kong gano'n, I wanted to invest even more. So para lumaki yung shares talaga. Pero wala na akong pera. So I asked people to invest. So meron akong mga kakilala na nilapitan ko. So nag-ask ako sa kanila. Although sinabi ko naman na meron akong brand na binibuild, tapos parang dito mag-i-invest yung pera, gano'n. Pero hindi sila sa brand mismo nag-invest. Sa akin sila nag-invest para madagdagan yung
yung percent ko. Okay, okay. Pero, that time, hindi ko yun na-clear sa investors. So, parang, ang blinded sila sa mapupunta yung pera nila. Basta alam nila nag-invest sila kay Miss okay. Faith. Basta alam nila nag-invest sila kay Miss Faith, after 3 months, ganito babalik. Parang ganon. So, nagbigay ka sa kanila ng pangako noon. Yes, guaranteed, ganon. Tapos parang hindi siya business investment talaga na pag hindi nag-workout to, kasi sa risk, ganyan. Usually may mga investor talaga na parang mga angel investor na, Yes, 'di ba? oo. Kumbaga, ito kung parang part kami talaga ng negosyo. Mhm. Kahit anong mangyari kumita man yan o hindi, di okay. Risk to, oo. Risk namin yun, parang ganun. Pero, yun nga, may mga investment din na talagang papangakuan ka talaga. Ayun yung sa akin. Yun Which yung is part hindi, na yun. hindi ako knowledgeable kasi na may mga ganun. That Na time. ganun pala dapat, na dapat hindi ako nagbigay ng Di siguro nakita mo rin yung projection ng ayun kasi, business. sobrang na-hype ako kasi na sabi niya ganun, i-release na yung product next month, sabi niya ganun. So, I was so confident na mababalik ko yung pera in 3 months, parang ganun. So, kasi confident din naman ako sa skills ko nun na parang I know how to sell naman. And nakabuild naman ako ng platform and ng community. So, sabi ko ganun, I think naman mababayaran ko naman sila. Oo. Ganun ka positive talaga. Sobrang positive ko nun and sobrang, although yung marami na, yung ex-boyfriend ko nun, meron na siyang, parang i-test mo muna, wag ka masyadong bigay muna, ganun. So siya parang yung other side. Oo, pero, logical kasi siya magkaiba kami logical. Ikaw risk taker ka talaga. Oo, very risk taker ako na hindi ko na iniisip yung magiging, yung consequence. Result, Parang, laban. Kumbaga may opportunity maganda, sunggab. Tapos yung siya naman, very logical siya Pag-isipan talaga. Oo, tapos kailangan mo munang i-test, ganyan, blah, 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 blah. Nababagalan ako kapag ganun kailangan i-test, ganyan, blah, blah, blah. Which is yun yung lesson ko later on, sasabihin ko. Tapos yun, the next month marirelease na, di ba? Tapos, to cut the story short, lumipas ang 3 months, wala pang nalulaunch sa product. Ang pinangako ko sa investors, 3 months lang. Oh. So delay na. Delayed na super. Kasi ang pambayad ko doon, yung kikitain ko sana dito sa new project. Kasi nga, in-stop ko muna yung mga businesses ko. In-stop ko yung network marketing. In-stop ko yung sa Luster. Sabi ko, pause muna ako dito to focus sa bigger project na to. So talagang nag-ano ka dyan, kumbaga give up po muna yung ibang bagay just to focus doon sa... Mali yun naging decision ko na yun. So wala akong plan B. So, kumbaga, kahit ano mangyari itong plan A na to, ito na yun. Ayun, we learn every day. So, yung time na yun, as in talaga wala akong plan B. So, nung medyo 1 month na, walang nalolaunch, parang chill pa ako 3 months binigay ko sa investors, diba? On a second month, wala pang nalolaunch. Medyo kinakabahan na ako kasi grabe na interest nag-interest. Tapos ang laki pa ng binigay ko interest dun sa mga tao. So that time, tumatakbo na rin ba yung interest? Tumatakbo. Tumatakbo na. The time na binigay nila sa akin yung pera, tumakbo na yun. Oh. Kasi nga, I didn't become honest sa mga investors nun na dito ganito mangyayari, ganyan. Although I said the brand lang, pero hindi ako naging honest sa ganung sistema na mangyayari. So, yun, hanggang sa, ang nangyari, parang lumipas ang 3 months, walang na-launch na brand pa. Tapos, due date na sa mga investors. So, doon na nagsimula na ma-mess up yung finances ko kasi nga, may mga threats na sa akin noon na kailangan mo na bayaran, na-stress na sila, delayed na ako sa payment, ganyan, blah, blah. So, what I did, wala akong choice kasi nga wala akong source of income na noon. I asked people again, sa ibang mga tao, na pahiramin ako ng pera para pambayad sa sa kanila. Oo, so, sa pangtapal ulit pantapal. to. Para pero lang yung matapos hiniram na ko, yun. pero hiniram ko may interest. Para pahiramin nila ako. Siyempre, papangakuan ko sila ng interest. Oo. Bibigyan mo rin sila ng pangako doon. So, parang dead end yung pera. Hindi siya natatapos. Nadadagdagan lang siya. Parang Lumalaki lang na lumalaki. pansamantalang solution lang. So, Band-aid nga lang. oo. talaga. So, parang December, na-launch naman yung brand, Okay. yung product. However, doon sa brand na yun, nagkakaroon ng problem na may problem sa products, ganyan. So, So, hindi naging smooth din yung Oo, namumuti yung products, nagre-reklamo yung mga distributors, nagre-refund, ganyan, blah, blah. Tapos sabi kong gano'n, may problem sa product, ganyan, blah, blah. Tapos sabi niya gano'n, kinakausap na daw niya yung manufacturer. Tapos sabi ko, can you give me the number? Ito yung partner mo. Na, Before. Sabi ko, can you give me the number of the manufacturer? Kasi partner din naman ako. Tapos parang ayaw niya ibigay. Ayaw niya ibigay. Kasi nga sabi niya gano'n, matagal na daw niyang manuf yun, ganyan. So parang, okay, sabi ko, hindi na rin ako na gano'n. Tapos parang, nung nakikita ko na
ano na siya, medyo hindi na nag-workout yung business. Sabi ko, ay, kailangan ko na mag-turn talaga. Kailangan ko lang gumawa ng something. Oo. Sabi ko gano'n, withdraw na ako sa partnership. Tapos Okay. parang, kaso nung time na yon pagka mag-withdraw na ako sa partnership, wala akong makukuha, wala akong ma-refund or whatever. Ganun? Yes, pero kasi sobrang stress na ako noon eh. So parang sabi niya, medyo nagkaroon kami ng friction noon na parang hindi ganun yung napag-usapan, ganyan blah blah. So I did my best naman, ganyan, blah blah, ganun. It's just that ayun nga, hindi nangyari yung launching ng product, dapat the next month, which is yung sabi niya. Tapos, ayun na, sobrang laki na ng interest na naipon nung December. Tapos, nung late December na, bumalik ako dun sa partner ko sa Luster. Sabi ko ganon, Neng, can we do the business again together? Sabi ko ganon. Kasi hindi nag-workout yung win-workout. So, kahit nan iniwan ko siya noon, tinanggap niya ako ulit. So, okay, let's do the business again. Sabi niya ganon. Pero this time, hindi na tayo 50-50. Sabi niya ganon. 20% na lang yung kaya ko So, ibigay lumiit sa'yo. na. Yung Kasi shares nga, mo. 20% na lang yung kaya ko ibigay sa'yo. Pero thankful pa rin ako noon kasi nga, kahit na naiwan ko siya noon, tinanggap niya ako ulit. Sabi niya ganon, 20% na lang. Kasi may pumasok na pumalit sa akin nung time na iniwan ko siya. Tapos sabi niya gano'n, kasi may pumasok, so sa kanya ko binigay ibang percent. Sabi ko gano'n, that's fine. Sabi ko gano'n. Tapos for a month yon nag-boom ulit siya. Yung Luster, talagang umangat yung sales, ganyan. Tapos, sabi ko gano'n, okay, sabi ko gano'n, nag-boom siya, tapos nagamit ko din yung name ko nun para i-promote yung product, gano'n. So ngayon, nakaisip ako ng another mabilisang solution. So sabi ko gano'n, what if mag-ask ako ulit ng pera sa magpa-invest ako ulit, pero pili na lang, gano'n, konti na lang. Tapos sa Luster ko ilalagay para makabili ako ng shares ko sa Luster. Ganon. Kasi si Luster, andyan na eh. Tumatakbo. Ilan Smooth taon naman. na Oo. Ilan taon na. Okay yung Ganon. produkto, okay Yes. lahat. Ang nangyari, so I asked people for Luster. Ngayon, ang problem nun, nung time na nasa akin na yung pera, may nag-invest nung time na nasa akin na yung pera, meron nangongontak sa akin na pinagkakautangan before, investor na from dati pa. From last year pa. Yung brand na binil. Yung sumabit na brand na Yes, binibuild. oo. So, may hawak ako na pera na supposedly for Luster, pero may naniningil nga. So, parang dead end ako nun. Parang no choice ako nun kasi binablockmail na ako ipopost kita, ganyan. Nung time nga na yun, may platform ako sa social media. So, parang So, ibig sabihin, that time, yung medyo sumabit nga yung brand, hindi pa agad-agad pala kumalat yun, yung mga balita. hindi kung pa. anong balita Hindi yan yun. nag-boom. Talaga? Hindi, walang nag-post nun. So, kasi parang 1 month pa lang naman nakakalipas na delayed eh. Mga 2 months, gano'n. So, parang hindi pa masyadong malala. So, tsaka natatapalan ko pa nga. Kasi nga, may natatapalan ko pa. Meron at some point, nakakapagtapal-tapal ako, ganyan. Pero may mga galit na rin. Pero yun nga, second month noon, may nagagalit na. So, kasi second month delayed na, ganyan. So, I asked people for Luster naman. Ngaso nga lang, hindi ko natadala sa Luster kasi nga napapantapal ko siya, gano'n. So, hindi talaga ako naging honest noon. So, nabibigay ko yung pera na dead end ako. So, hanggang sa ang naging ending ko na, parang February noon, on the third month, na wala na akong, sobrang messed up na. May isang investor na may name din sa social media. She's also an influencer, content creator. She posted me on social media. So, nung time na yun kasi, parang, hindi ako nakapag-open lagi ako nakatutok sa phone eh. Pero nung time na yun talaga, hindi ako nakapag-open ng Facebook. Kasi nga, si Papa noon, dinala namin sa hospital. So, I was busy contacting someone, ganyan. Sobrang ngarag kaming ganyan. So, hindi ako nakapag-open ng ibang mga messages. Pero, ang dami na talaga naniningil noon. So, nung time na yon, si Papa dinala sa hospital. Pag uwi ko, the time na gagawa na ako ng content, the usual routine ko, open ko ng TikTok, sabog yung notification ko. Minimension ako doon, ang bilis niya nag-viral. Kasi nga, konti pa lang mga content creators. Ang bilis niya nag-viral, minimension ako doon. Tapos, parang 50K lang yun eh. Tapos, nung gabi din na yun, ano yung 50K, sorry? 50K yung views? 50K yung investment. Investment nung ano? Pinost niya na, ito, sabi nga nun, actually hanggang ngayon hindi ko pa napapanood yung video eh. Kasi, hindi mo natinignan hindi ko natinignan kasi sobrang sakit nun eh. Kasi Totoo nung naman. time na yun,
nabayaran ko rin siya. Nung nakita kong pinopost niya ako, alam ko na about dun yon. Nung nakita kong minimension ako ng mga taon, alam ko na para dun yung post na yon. Tapos, pitinransferan ko siya agad ng pera. And then, hindi na niya ako sinin until now. Pero Talaga? nabayaran ko siya. Aha. And siguro natuwa siya sa engagement na nakuha niya. Kasi 1 week pa niya akong tuloy-tuloy pinopost eh. Kahit nabayaran na siya. So, kahit bayad na siya? Yes, oo. Oh my goodness. So, Diba talagang, kasi in short, million, pinagkakitaan din siguro or something. o baka na-enjoy Oo, niya siguro yung hindi naman pinagkakitaan kasi wala pa naman talaga yung Oo. TikTok na ano. Pero, na-enjoy niya eh. Engagement. Yung engagement eh. Diba? Oh. Pero ang ano niya nun, ang reason niya nun, marami na kasi naglitawan na investors nun eh. Parang, ay ako din, meron din akong pera. Ganyan. So parang, Kumbaga, lumaki na yung apoy. oo, so parang she felt like hero siya ng mga nag-invest na parang na-expose, ganyan, blah, blah. So parang, gumawa pa siya ng group chat eh. Talaga? Gumawa pa siya Mabot ng sa group ganun. chat sa mga investors. Tapos parang siya pa yung nagli-lead na ipatulfo or whatever, ganon. So parang nag-leak yung group chat kasi may mga concerned investors na nagchat-chat sa akin na gumawa si ganito ng group chat. Tapos ito yung mga sinasabi niya, ganon. Ito yung nagli-lead siya na ipatulfo daw, ganyan, blah, blah, ganon. Kumbaga, siya talaga yung nagsisimula na ng apoy na palakihin Well, talaga. hindi ko naman siya masisisi. Totoo naman, pero totoo kasi pera niya yon. Pero naka-second cycle na yun sa akin. Kumita na siya noon first cycle. Oh. Eto lang yung late sa kanya. Tapos 2 weeks late lang, ganon. Parang, yun. Kaso nga lang kasi, puro excuses na ako noon. Puro lies na rin ako noon. Kasi di ko na alam, dead end na ako noon. So, parang ganon. So, umabot na sa ganung point talaga na. Oo, mabot na sa ganung point. So, nung nakita ko na min-mention na ako doon sa post na yon, I deleted immediately my TikTok account. Oh. And then, immediately. As in, deleted Deleted hindi to talaga. nag-hide ka lang. Hindi na ako nag-isip eh. Kasi parang gusto ko na lang nun Mag-vanish ka na lang sa... mawala na lang. Ganon. So parang, tsaka wala na ako sa tamang pag-iisip nun. Kasi nga si Papa nasa hospital, nakikipaglaban sa buhay niya. Sabay-sabay. Oo. Tapos alam mo ba, na-expose yun eh na yung papa niya yata nasa hospital, sabi niya. Ay, pinost niya pala yun. Sabi ko, I'm sorry, late reply. Si Papa kasi nasa hospital, ganyan, blah, blah. In-screenshot niya rin yun. Tapos Ginawa pinost niya rin ng content? Yes, ginawa niya rin ng content. Tuloy-tuloy yun, parang a week. Tapos nagla-live pa siya noon. Tapos minabanggit niya ako, may nag-screen record, tapos sinesend sa akin na kinokontent ka pa rin, ganyan. Tapos ang mga sinasabi ng tao, karma niya yan, buti nga sa papa niya yan, ganun. Yun ang hindi ko matanggap na eh. Hindi ko masabi talaga. Nadamay pa yung papa mo. Oo. Tapos, sabay na sabay yun. So, I deleted my Facebook account, my TikTok account, my Instagram account. No social media talaga. Messenger lang. Kasi doon ako kinokontakt ng mga investors eh. So, bawal ako mawala doon eh. Pero everyday, I receive messages na basa mo na ba tong ano na to? Nakakanginig. Kasi every open mo ng Parang messenger. ayaw mo na lang tignan. Oo, every open mo ng messenger mo, nabasa mo na to ba to? Pati sa family ko, sobra yung stress nila noon. I can really imagine pa until now kung ano itsura ng kapatid ko noon na sobrang exam week pa ng kapatid ko nun yata eh. Sobra yung stress niya. Tapos si mama ang lalo. Naiiyak ako lagi. Ito yung kinukwento ko to. Kasi nga si mama, siya yung nagbabantay kay papa nun sa hospital. Mhm. So, si mama nun, nagtatago siya sa CR para umiyak. Kasi nga bawal malaman ni papa. Kasi sa puso yung, kung bakit siya tinakbo sa hospital sa puso. So, bawal niyang malaman. Yung nangyayari. O yun nangyayari. Kasi nga, gabi ako na-post. Parang mga hapon ako na-post eh. So, nasa hospital na siya noon. Bawal siyang cellphone, bawal siyang ganyan. So, si mama noon umiiyak sa CR. Akala daw ni Papa, umiiyak dahil nga sa situation niya. Oo. Pero hindi niya alam na Ikaw na yung... dalawa yung pinaglalaban ni mama noon, yung nilalaban ni mama noon. Si Papa na nakipaglaban sa buhay niya sa hospital at ako na nakikita niyang binabash online. So, I can really... Hindi ko ma-imagine kung anong pain yung nararamdaman ng mama ko noon na yung asawa niya nakikipaglaban sa hospital sa buhay niya. Sabi ko, hindi ako iyak dito eh. Tapos tapos ako, I mean, ako binabash ako online. So, for 5 days, sabi ni mama, Nak, sabi nga, pumunta ka muna dun sa bahay ng friends mo. Kasi nga, hindi nila ako mababantayan. So, yung kapatid ko, nandun sa, parang, hindi ko alam kung nasa kapatid ko nun eh, pero parang nasa bahay din yata, pero nag-e-exam. Mhm. So, parang pinapunta muna nila yung lola ko doon sa bahay para bantayan si Shem. Tapos ako, pinapunta muna Sa mga kaibigan mo. Sa mga kaibigan. So, dinala ko ng mga friends ko doon. So, tapos,
For 5 days, dun ako. Habang binabash-bash ako, ganyan. Pero that time, tumitingin ka pa rin sa cellphone mo. Hindi ko pa maiwasan nun eh. Oo. So, Na- sinisilip-silip mo pa rin. Oo, nakikita ko pa rin na kahit na wala na akong TikTok, may dummy eh. May dummy account ako. Tapos parang, ako yung talk of the town talaga nun. Kasi kahit na hindi involved, gumawa ng content eh. Kasi ganun, di ba, on TikTok, pag may issue, sakay ka para mag-viral ka rin. Oo. Oo. So parang talk of the town ako noon. So parang pagka-scroll ko, ako na naman yung topic. Ganun, pagka-scroll ko, ako na naman. Ganyan. Meron pa mga content creators na, isang content creator, nagpasira ng pangalan dahil sa 50K. Ganun. Mga ganung mga ano na. Hanggang sa pati sa YouTube, gumawa na yung mga dummy. Hanggang sa may gumawa pa ng dummy account ko eh, na parang, magsasalita ako sa YouTube 7 p.m. Oh. Parang wala naman. So, ginagamit na talaga yes, ng iba't ibang tao. Kasi talaga nag-viral siya eh. Nag-viral siya talaga. So, pati yung mga fans noon na nag-upload ng videos ko, na nagkita kami, ganyan. Pati yun, kinokomenta ng mga tao, nasa na si Miss Faye kasi nag-delete niya ako ng social media, ganun. Hanggang sa 5 days, di ba? Si Papa nasa hospital, wala pa siyang kaalam-alam. Pag uwi ni Papa, galing hospital, 5 days siyang na-admit eh. Nag-post siya sa social media. Sabi niya gano'n, nakauwi na po ako. Salamat po sa mga nag-pray sa akin. Wala pa siyang kaalam-alam. May nag-comment. Sabi niya gano'n, yung 50K na in-scam ng anak niyo, ibalik niyo na. Nabasa ni Papa mo? Nag-comment eh. So parang, ano to ma? Sabi niya gano'n si Mama. Tapos kinento na ni Mama. Tapos nag-chat sa akin si Papa. Sabi niya gano'n, anak, sabi niya gano'n, uwi ka na muna. Mas nahihirapan ako pag malayo ka. Tapos sinanong ko si Mama, ma, sabi ko gano'n, nasabi mo na ba? Sabi niya gano'n. Tapos oo nak, sabi niya, umuwi ka na daw. Tapos pinasundo ako. Pagkasundo sa akin, nag-expect ako na magagalit. Kasi wala silang alam-alam, walang idea. Ang isa din sa thing dito, walang may alam na sobrang laki na pala ng problem ko. Even my ex-boyfriend. Kami pa nun pero hindi pa. I mean, no, days before nun, kami pa, hindi niya. Saka, yung lumalabas 50,000 lang, di ba? Oo. Pero hindi nila alam na milyon. In the back of your mind, sobrang lumalaki na. Oo. So parang, wala talagang may alam nun. Even my parents, my ex-boyfriend, wala talagang may alam nun. Kineri ko mag-isa. Ikaw mag-isa. Kasi ayoko maging burden na sa ibang mga tao nun. Kasi marami problemado na lahat ng mga taong sa paligid ko. Ayoko madagdagan pa ng problem ko. Which is, ayun ang isa sa mga lessons ko na it's okay pala to ask for help. Na okay lang na maging mahina ka. Ganon. So, yun. After 5 days, bumalik ako sa amin. I was expecting na magagalit si Papa kasi knowing father, medyo strong ang personality ni Papa. Tapos, pero nung umuwi ako, I saw him nasa gate namin. Tapos, pagbaba ko ng kotse, sinalubong niya ako ng yakap. Tapos, naiyak na lang talaga ako nun kasi sabi ko ganun. Ang nasabi ko na lang ay, Pa, sorry. Tapos, ang sabi niya ay, kaya natin yan, anak. Magkano ba? Ang nabot, sabi niya. 5M po pa, sabi. Tapos yun, parang, sabi niya gano'n, kaya natin kasama si Lord yan. Tapos, sa ngayon, magpahinga ka muna. Hindi ko in-expect yun. Kasi I was expecting na, magagalit siya. oo. Tapos parang, na-realize ko na parang grateful ako sa parents ko kasi, buong Pilipinas nun kinokondemn na ako gano'n. Pero yung parents ko, tinanggap nila ako, gano'n. Excuse me. Pati ako naiiyak na. Parang tinanggap nila ako nun. Sobrang... Iba talaga magmahal yung Oo. kapamilya sa mga magulang. Yeah. Kahit na, yun, parang di pa rin nila maintindihan. Never kasi nagkautang yung parents ko nung pinag-aaral nila ako. Nung nagka-graduate Talagang ako. ginapang ka talaga rin nila. Tapos nung nakagraduate ako, doon pa nagkaroon ng financial problem yung parents ko. So parang, hindi ko matanggap yung point na yun. Tapos yan, kinabukasan, doon kami nag-usap, anong plan natin. Tapos benta ko tong kotse, benta ko tong ano. Nasasaktan ako kasi binenta Yung mga niya gamit. yung mga gamit niya. Hindi naman kami galing sa well-off na family. So wala silang maibentang properties or what. Kasi full-time nasa ministry sila papa at sila mama. So, hirap na hirap yung puso nila noon na magganap ng tulong, ganun. I mean, magbigay ng tulong. It came pa na, may point pa na si mama. Nakita ko sa chat niya. Nag-a-apply siya na yaya. Para lang may maitulong sa akin kasi wala nga silang maitulong.
Hindi ko talaga kinaya yung point na yun na mag-a-apply si mama na. Nag-a-apply siya ng yaya or kahit tindera na lang daw. Tapos sabi ko, ma, tigilan mo nga yun. Kaya ko to. Sabi ko gano'n. Kaya ko to. Sabi ko, hanap ako ng ways. Yun na yung point na hindi na, parang yun, kaya ko pang tanggapin yung mga bashing, condemnation from other people. Pero yung nakita mong nagsasuffer yung family mo because of you. Kasi even yung kapatid ko, muntik na mag-stop kasi nahihiya siya kasi nga, yung ate niya, parang tagged as scammer. So parang pati sa school, mabubuli siya, gano'n. So, yun yung hindi ko matanggap noon na pati yung family ko ay magsasuffer. Nagsasuffer nung time na yun. Tapos sabay-sabay pa nun. May sakit si Papa. So, nagme-medication siya. Tapos binabash ako. So, I was moving on with my ex noon kasi days before nangyari yun. Nag-break din kami. So, parang moving on ako with my ex. 5 years kami. Tapos, after nun, yung may kotse ako noon Kwento ko lang, disigit ko lang. May kotse ako noon. Pinasalo ko siya. Okay. Para pang bayad. Tapos, after a month, nakahanap yung kotse. Grabe. Hindi na hindi na nagparamdam yung nagsalo. So, another problem na naman yun. Kasi yung dagdag problema kasi yung bangko, kinokonta kami, may sabina na, ganyan, we really have Sabay-sabay talaga. As Kumbaga, in, hindi lang ulan Hindi lang bagyo. parang Hindi ko tsunami. Tsunami na ata yun. May sakit yung papa mo. Oo. Umabot sa ganung punto. Yung 5 million na utang talaga na iba't ibang tao pa yan. Kasi nga Sobrang sabi mo, dami nila. So, nag-snowball na Yes, oo. Kumbaga, sabi ko nga, pagdating sa isang networking, monoline, kumbaga, tapal-tapal na ipapasok, kukuha ka ng pera dito para may bayad dito. So, ang mahirap dyan, napakaraming taong hahabol din sa'yo. And, So, every day, I receive messages na galit. As in talagang, worst words na may isip mo, hindi ka pa mamatay. Ganun talaga na parang parang, tapusin na lang yung, ganun talaga, as in silang nagwi-wish na mamatay na ako. talaga, maabot sa ganung punto. May mga screenshots ako na until now sinisave ko kasi ginawa ko yung motivation na parang minumura nila ako na ganito ka, ganyan ka, tapos hindi ka pa mamatay. Ganun. Tapos meron yung isa din na parang nag-message sa akin na never ka magiging successful. Ay, naka-screenshot sa akin until now yan. Sinabi niya never ka magiging So, successful. may mga sumpaan ang binibigay, mga As horses in, na talaga. mga curses, threats. Tapos, yung iba talagang pumunta sa barangay para ipahiya ako, ganun ka. Ganito yung nangyari, ganyan. Tapos, ipapakalit sa buong barangay. So, parang yung even si Papa noon nawalan ng mga, pati yung parents ko madaming mga taong lumayo sa kanila. So, yun ang hindi ko na talaga makaya na even yung mga friends nila. Naapektuhan Oo, na rin. sobrang naapektuhan na. Tapos, ang dami talaga mga taong tumalikod sa amin. Parang doon mo talaga ma-realize na makikita mo talaga yung totoo sa'yo kapag dumanas ka na sa kapag wala. Nung may name ako sa social media, they are so proud. They were so proud na kahit nakatabi ko lang noon, seatmate ko yun before, ganyan. Parang, Ganun sila ka-proud. oo, ganun nila kiniklaim na kakilala nila ako, friend nila ako. Pero nung time na na nangyari yun sa akin, may time kasi na, nagmamakaawa ako sa mga tao na pahiramin nila ako kasi wala na nga akong mahiraman. Isisin lang, wala man lang reply. As in talagang maiintindihan ko kung magsasabi sila wala talaga akong mapapahiram. Pero alam mo parang pinamukha sa'yo na, kadiri ka, ganun. Parang, sino ka, hindi kita kaibigan, hindi kita friend, ganun. So parang, tapos ngayon, nag-message na proud ako sa inyo, proud ako sa iyo, nakabangon ka, ganyan, blah, blah. Tapos nakita ko, nag-backread ako na, nung time na lumapit ako, ni-reply, wala kang reply, ganun. Parang maraming mga tao na magte-take advantage sa'yo kapag meron ka lang. Ganun na, they are there kapag nakaangat ka lang, Sa ganun. kasagsagan talaga ng Oo. Pero, nagliliwanag ka, gusto nila nandun. oo, Pero, pero pag nasa kapag dilim na, wala na, as in talagang they will turn their backs on you. So parang nung time na yun, nasabay din yun sa burden ng heart ko na yung mga kaibigan, I thought mga kaibigan ko, iniwan nila ako. Sobrang few lang yung natira. Ganon. So, yun, yun yung first blast ng sabay-sabay yun. As in, isang bugso talaga. oo, sinabay-sabay nga Dumating nga sa point na wala na kaming maulam. Talaga? Tapos, nakita ko si Papa nasa likod. Kasi dun sa province namin sa Nueva Ecija, yung likod ng bahay namin, may bukid. Tapos nakita ko si Papa nun, sumusunod sa
what do you call this? Yung Nag-aararo? ayun, araro, Oo. nag-aararo. Tapos akala ko lang naman, parang for fun lang niya, ganon. Oo. Tapos kumukuha siya ng mga crickets. Tapos inadobo niya yon. Talaga? Oo, tapos, pero kasi kumakain talaga kami dati before nun. For adventure and Yes, fun, oo. ganon. Pero that time, hindi na siya for adventure Oo. and fun. To survive. To Tapos nung survive, time, di ba? tapos hindi ko alam na ganon. Nabasa ko lang sa messenger niya na, Pastor, pag-pray mo kami kasi hindi na talaga namin, wala na kami. Actually, wala kami pambili ng ulam kanina. Kaya pumunta ako sa umagang-umaga before magising sila, Faith. Sabi niya ganon. Pumunta ako sa bukid para kumuha ng mga, tawag kasi namin yata, para ararawan, kamamaro, parang ganon. Parang, nung time na yun, kumuha. Hindi niya alam, nakita ko siya. Nasa bintana, nakita ko. Kala ko for fun lang niya yon. Tapos, nakita ko sa chat na, ayun, pang ulam na pala namin, pang survive. Although na-enjoy ko naman yun. Gusto ko nga yun eh. Pero hindi ko alam na nung time na yun, pang survive na pala namin yun. Sobrang lala ayun ay parang first suicidal attempt ko na yun. Kasi parang sabi kung gano'n, hindi ko na kaya makita nagsasuffer yung family ko because of me. So, I tried na mag-suicide na kasi sabi ko, pagka naman siguro nawala ako sa mundo, hindi naman na ako sisingilin ng mga tao, wala nang mababash, ganyan. Tapos parang maawa sila sa parents ko, hayaan na nila yung parents ko, ganun. Kasi even yung parents ko, binabastos na ng mga tao eh. Nadadamay na. Sobrang binabastos sila ng mga tao, ng mga naniningil. Disrespect na. Tapos yun, sabi ko ganun, siguro, pagka naman siguro nakaburol na ako dyan, talaga makukonsensya. Umabot na sa ganung punto na Ganun iniisip talaga, mo na yung oo. ganun. Ang daming ways ko na natinry i-try na ganun. Tapos, hindi siya nangyayari. Either mabubuksan ni mama yung pinto kahit nakalock, or meron akong mababasang something, or may tatawag na mahalaga kailangan kong sagutin, gano'n. Parang mga 7 attempts yata na gano'n eh. Tapos yun, for a year, ganun umandar yung buhay ko. Kasama ko yung parents ko, at everyday, nag-iisip kami paano kami kakain. Dumating pa sa point na last money ni mama, 20,000. May naniningil sa amin, may naniningil sa akin, 21K. So, nag-ask si mama sa kapitbahay ng 1,000 para mabayaran. Sabi, ibibigay ka na tong last pera na to. 21K yun na. Ayaw niya pumayag kapag 20K lang. Dapat 21K kasi kapag hindi 21K, ipopost kita, expose kita, ganyan, blah, blah. Tapos, nag-ask si mama, tas pang cash in sa GCash, wala kami na 100 pesos. Kailangan pang maghanap sa kung saan. Ng 100 pa. Tapos, nung nasa cash inan na, nang binibilang na yung cash, 20,000 lang. Pero nakahiram kami ng 1K ha. So, 21K. So, wala pa. Tapos nakita namin, pagbalik ni mama, nakita namin ninangat-ngat ng aso yung 1,000. Dumating so parang di namin alam magagalit ba kami sa aso or grabe na yung frustration ko noon na parang sumigaw na ako na parang ano na bang purpose ng buhay namin? Parang last money na yun ng mama ko na nakatabi talaga na parang sa PhilHealth pa niya yata yun. Ewan ko kung saan niya. Pero that time na umabot sa ganun, no? Oo. Siyempre, hindi mo. Anong iniisip mo nun? Siyempre, may question kay Lord, may mga, that time, anong tumatakbo sa isip mo nun? Sobrang ko na nun sobrang, physically, sobrang drained na ako. Mentally, sobrang drained na ako. Ang gusto ko na lang talaga nun ay matapos yung suffering ko. At gusto ko nang mawala sa mundo. Ayun lang talaga yung nasa isip ko nung paano ako ma-end. Mababay pain tolerance ko, so ayokong magbigti. Kasi nga, masakit yun. Matagal pa ako magsasuffer bago ma-deads. So parang, sa kutsilyo naman, yun yung pinaplano ko nun i-stop yung sarili ko. Pero direkto na sa puso para hindi ko na ma-feel kasi masakit daw yun na parang mararamdaman ko pa yung pain. So parang nag-iisip ako ng paano ba ako maglalaho nang hindi ko mararamdaman yung physical pain. Parang bigla na lang talaga. Pero pagka sobrang dark na pala ng moment mo, matapang ka na Parang sobrang dark na ng moments ko na yon. Hindi ko na alam kung ano yung konsepto ng pain. Ang gusto ko na lang talaga ay matapos yung buhay ko, ganon. So parang nag-try din akong uminom ng substance. So parang pero nalasahan ko lang tapos nagtaila ako ng dugo, niyawan ako na dead. So parang ang daming so parang yun. Pero muntik yun pwede matuloy yun oo nga. Kung madami siguro yung nainom ko noon. Pero feeling ko sabi ko nga, kung mga ganyang bagay ginawa mo na but
kumbaga si Lord hindi pa rin inalaw yung bagay na yun. Ayaw ni Lord, may plano pa daw siya. May plano talaga siyang maganda sa buhay mo pa rin. After, Although sobrang dilim, di ba? sobra, hindi ko maintindihan noon. Lord, ano ba? Parang, I've been faithful naman sa'yo. Sabi kong gano'n. Na parang, yung parents ko nagsiserve sa ministry. Sabi kong gano'n. Parang, bakit sa amin nangyari? So, parang, yung time na yon sabi kong gano'n. Ang gusto ko na lang, Lord, ay mawala sa mundo. Ang prayer ko noon, hindi matapos na yung mabayaran eh. Ang prayer ko noon ay, kunin mo na ako. Ayun talaga. Kunin mo na ako. Even my parents ayun na yung prayers eh. Oo. Kumbaga para ano na talaga. Oo, kunin mo na kami. Kunin mo. Kasi sabi ko Matapos ganun. na. Kasi sabi ko ganun, kapag ako naman na unang nawala, paano yung parents ko? So parang prayer ko nun, kukunin mo ako, kunin mo kaming lahat. Isahan na. Isahan na lang, para walang Sumabot sa ganung magsasuffer. punto na. Oo. Para matapos na lahat. Narinig ko yata yun sa, hindi ko alam kung hallucination ko lang yun, na parang yun na rin yung gusto ni Papa nun, na sobrang hinang-hina na kami nun, parang kunin na lang kami sabay-sabay, ganon, para, Lord, i-rapture mo na kami. oo sa nga, sana nga may rapture nun, abuta ko yung rapture nun eh. Tapos yun, for a year, ganon lumipas yung buhay ko, nasa province lang ako nun. So, nagpapagaling ako mentally, physically. Sobrang payat ko nun. At sobrang hindi daw ako mabango nun. Kasi sabi ni mama, hindi ako naliligo. Hindi talaga ako naliligo, mga 3 to 4 days. Tapos bababa lang ako. Nawalan ka talaga ng gana sa buhay. Wala na akong will to live nun. Tapos, mag-open ako ng social media, messenger lang, just to reply. Tapos tutulog na ako ulit. Hindi nga ako makain nun 3 subo lang. Ganun. Sa buong maghapon na yun. Grabe. Sobrang payat ko nun. As in, sobrang payat. Sobrang dilim ng mukha. Tapos sobrang baho ng room ko. Kasi nga, na-experience ko ng maihi sa bed. Ganon siya kalala. Kasi nga, even pagtayo ko, papuntang CR, wala akong lakas. Ganon talaga yung depression ko. Doon na ako nagpa-consult. Online pa lang nun kasi pandemic. Oo. Online doctor. Tapos pinapadalan lang ako ng gamot, pero naka-ziplock lang. Kasi may tendency daw na bumili ako ng gamot at i-overdose ko yung sarili ko. So sakto lang yung Yes, so, tas walang name, as in naka-ziplock lang yung gamot. Tas eto lang ipapainom, eto lang inumin mo, ganun. Nakatulong naman siya sa presa, pero hindi na kinaya ng depression ko, I think. Kailangan siya ng therapy, pero nga kasi noon, wala akong perang pamuluwas ng Manila para mag-therapy pa. So, wala talaga akong nagawa nun, kundi i-endure lang talaga yung depression and pain nun for a year. Grabe, 1 year inaabot. 1 year, sobrang tagal. Hindi ganun kadaling mag-heal. Totoo yun. That was 2022. Buong 2022 hanggang 2023 ng kalahati. Pero nag-start akong mag-recover 2023 ng June. 2023 ng June. Last year lang pala yun. 2024 yun na. Ayun, last year June. Tas, kasi lumalaki na yung may interest. Sabi kong ganun, kailangan ko na itong harapin. Sabi kong ganun. Tapos, pag hindi ko to hinarap, wala namang magsosolusyon nito eh. Either mamamatay ako para matapos ang problema na to or haharapin ko talaga. So, harapin ko na. Sabi ko, nakagain ako ng enough strength kasi nga, for a year, nag-focus lang ako sa bahay with my family. Tapos, may yung mga friends na nandun. Tapos, yun, last year, 2023, June, nag-start ulit akong mag-contact ng friends. Sabi ko gano'n, baka may matutulong ako sa company mo, baka may service na kailangan kahit na malayo sa, wala sa camera, gano'n, work from home lang, gano'n. So, meron naman nag-open na opportunity. Ang grateful din ako dun sa mga taong naniwala sa akin kahit na merong malaking issue. Ayun yung parang... So, hindi nila tinignan yung bagay na yun? Hindi nila tinignan yun. Na binigyan ako ng opportunity kasi they believe in me. So, may important din sa recovery natin sa depression ay yung mga taong naniniwala talaga sa inyo. Tama. So, parang nilimit ko yung contact ko to people na I know kinokondem ako. And talagang nag-focus ako sa mga taong naniwala sa akin. So, from that moment, may tao ulit naniwala sa akin. Tapos nagdire-diretso yung opportunities. Tapos late last year, sabi niya ganun, may nag-invite sa akin na maging partner sa isang business ulit. Yung travel agency namin. So, sabi niya ganun, okay ka na ba? Kaya mo na bang mag-handle ng business? Tapos, sabi ko ganun, I think I'm okay na. Sabi ko ganun, I will try. Although hindi pa ako totally okay nun. Pero,
tatapangan ko na. Sabi ko kasi kay Lord Lord, I really need to face this na. Sabi ko ganun, magpakilala ka ulit sa akin. Sabi ko ganun. Sige po, this time, I will do it right. So, kinausap ko yung mga tao na pinagkakautangan. Although, most of them hindi naintindihan. Totoo yun. Kasi 1 year na nakalipas. Sabi ko ganun. Ngayon pa lang po ako mag-i-start ulit. Sabi ko ganun, give me time na mag-work. Tapos, hindi ko mapapangako na mababayaran ko na siya agad. Pero, hindi ko tatakbuhan. Sabi ko nga, hindi tatakbuhan. So, I will work very hard. Mag-triple grind ako for this. Sabi ko ganun. Tapos, nag-iwan ako ng faith sa kanila na hindi ko tatakbuhan. At hindi ko talaga tinakbuhan. Yun Kasi, yung pinaka talaga. The best kasi, kumbaga kahit anong mangyari, hinarap mo rin sila. Hinarap Naging ko honest sila. ka rin sa kanila. Sa situation mo talaga. yes. Tapos tinanggap ko lang, nagpaka-humble lang ako na tinanggap ko yung mga words na nare-receive ko from them. Kahit they know na I'm working, may mga hindi pa rin talaga makaintindi na sisingilin ka pa rin at didikdikin ka pa rin. And that's fine kasi rights naman nila yun eh. Mhm. So, hindi ako nagalit sa kanila. So, yung mga words na na-receive ko, yung mga hardest words na na-receive ko, in-screenshot ko yun at ginawa ko yung motivation. At until now, nasa ano ko yun. Nasa gallery ko yun. Yung mga words na never ka magiging successful or hindi ka pa mamatay or kaya naman ang malas ng parents mo sa'yo. Ganon. Ano ba yung mga words na yun? Sabi nga na, pinipilit mo kasi yung sarili mo sa negosyo. Hindi ka naman para dyan. Pang-employee ka lang. Mga ganong salita. May mga na ganong talagang salita. Ang bigat nun Tapos mga mura, as in talagang PI, ulol, ganyan. Tapos may time kasi na parang tinapangan ko na yung loob ko. Lumabas na ako sa social media to promote the businesses. Kasi yun yung strength ko eh. So, kailangan I really have to do it. Although naka-filter naman yung mga comments na. Baga humakbang ka ulit. Oo, I really had to. Nung time na yun. Tapos sabi kong ganun, may mga nagko-comment na parang paano daw ako pa-show off sa social media. Tapos sabi ko ganun, kailangan ko talagang gawin kasi hindi ko kayo mababayaran kapag hindi ko ito ginawa. May mga hindi talaga makaintindi. Basta ang goal lang nila ay masingil nila Masingil ako. yung pera. Oo. Tapos parang, yun, tinatanggap ko na lang. Everyday, hindi ako peaceful kasi everyday baka may nag-post na naman. Kasi nga lumalabas na naman ako sa social media, ganun. And for sure, some of them mapapanood tong kwento na to. Sana. Pero, I just want to say na hindi po ako galit sa kanila. Totoo naman. Pero, yung mga words na na-receive ko from them, ginawa ko talaga yung motivation. Nakatulong siya sa akin kung sino ako ngayon. Yun yung mga words na receive ko. Never ka magiging successful, ang malas ng magulang mo sa'yo, di ka pa mamatay, makakarma ka rin, ganon. So, sabi ko lang kay Lord nun, meron akong verse na pinangahawakan yung Exodus 14:14 eh. Sabi sa verse na yon, the Lord will fight for you. You just have to stay still. You just have to be quiet. Sabi niya ganon. So, ayun yung pinanghawakan ko. Never silang nakarinig ng any word from me. Ang lagi ko lang nare-receive, sorry po, pasensya na po talaga sa nangyari, ganon. Kahit na mag-backread sila, wala silang narinig sa akin na any yabang or any galit na word. Ayun talaga sinabi ko na, pasensya na po, sorry po, pagtatrabahuhan ko po para matapos na to. Kasi may mga, syempre dadating sa punto, no, na, alam mo yun, mapupuno ka rin minsan na sobra-sobra na, katulad ngayon sabi ni Miss Faith na, ultimo pamilya mo, magulang mo, sasabihan na ng masasakit na bagay na hindi naman nila deserve yun. Dahil, sabi nga, hindi naman yung kasalanan nila eh. Kasalanan mo yun, parang ganun. But, alam mo yun, pwede ka sumabog anytime eh. But maraming time, sinisigaw ko na lang talaga sa Lord nun. Kasi, pinangahawakan ko, you just have to stay still, anak. You just have to stay quiet. Tapos, kahit na ilang beses kong gusto ipaglaban yung parents ko nun, kasi nga pati nga parents ko dinidisrespect eh. Ilang beses kong gusto ipaglaban yung parents ko nun, pero sabi nga, pinangawakan ko nga yung verse na yun. So, sooner, ako ang maglalaban for you. I mean, ako ang glory ko ang makikita sa buhay mo. Parang yung pinanghawakan ko. So, wala silang narinig sa akin. Kahit everyday nilang ako nakaka-receive ng mga masasakit na salita. So, isa yun sa gusto ko i-emphasize din sa experience ko na siguro dun sa nangyari, instead na maging rebellious ako, dahil nga, di ba, kinondem ako ng mga tao, binash ka, naka-receive ka ng masasakit na salita. Ang tendency,
magiging tough ka. Yes. Magiging hard yung emotions mo to other people. Ang tendency, magiging mas, alam mo, parang magkakaroon ka ng grudges to other people. Yes. Magiging, di ka masyado magiging attached to people. Pero ang nangyari sa akin, kabaliktaran eh. Pinalambot ni Lord yung heart ko. So ngayon, I became more compassionate to people. Na kapag ka merong taong nababash o nakokondemn sa social media, naiisip ko agad, ano kaya yung story behind this? Parang ano kaya yung nangyaring, I know she's a good person, he's a good person. Ano kaya yung story behind? Kumusta kaya siya behind this bashing? Totoo yan. So parang, and then kapag kami nakita ko mga taong nagkakaroon ng, pag nagkakasala sa isang tao, ano kaya yung pinagdadaanan niya? Bakit niya yun na... Mhm. Yun yung sinasabi na may dalawang side talaga ng istorya. Yes. Hindi mo pwedeng tignan yung isang side lang, no? Kung saan yung nakikita mo. Kumbaga, dalawa talaga. At syempre, minsan kailangan mo na ilagay talaga yung sarili mo doon sa sitwasyon na yun. Pero kasi sa mundo ngayon, mahirap talaga. Kung kahit, kunyari, may isang post na pinakita yung gantong part, yun lang yung nakita. Oo. Pero magbibigay na agad tayo ng Yes. emosyon sa isang video na yun na hindi man lang natin nalalaman kung ano ba talaga yung tunay na istorya behind that. Diba? For example, sa isang kalye, may nagsuntukan bigla, kawawa yung isa. Pero ano kaya yung pinanggalingan din doon? May mga ganong bagay. Diba? Sobrang dali ngayon mag-judge. Lalo sa mga nakikita natin sa social media. So, parang ayun yung advocacy ko ngayon kasi bumalik ako sa social media eh. Oo nga. Congrats. Nakabalik din. Bumalik ako sa social media kasi I feel like yung story ko, maraming makaka-relate and yung story ko magiging light and inspiration to Totoo other yun. people. Ako, sobrang inspired ako ngayon. Thank you po. Glory po ni Lord yun. Grace ng Lord yun. Parang, for a year kasi na bumalik ako, nag-business ako ulit, di ba? So, lumalabas-labas na ako sa ibang mga brands and ibang mga businesses. Pero, hindi pa ako nagke-create ulit ng personal account ko. Pero marami na nagsasabi, Miss Faith, balik ka na, ganyan. Tapos marami pa rin nagme-message sa akin na we're still waiting for you, ganyan, na bumalik sa social media, babalik ka pa ba, Miss Faith, ganon. Siguro nakabuild din ako ng community kasi noon ng 2021, 2022. So parang So may mga tao pa rin talagang naniniwala. Na I thought, wala na. Wala na. Oo, kasi nga, ang akala ko nung tinalikuran na ako ng mundo. So, hindi ko nakita na may mga tao pa rin pala talaga na hindi naniwala. May mga tao na ready magpatawad. Doon ko na-realize na yung mundo naman pala hindi masyadong cruel. Kasi nung time na nasa darkest moment ako, I thought, sobrang cruel ng mundo, sobrang cruel ng mga tao. Ganyan. Pero nung time na bumalik ako, shucks, may mga tao pa pala talaga mabubuti ang puso na kahit hindi kayo magkakilala, pero they love you, they care for you. Kasi nung bumalik ako sa social media, I was expecting na mababash ako eh. Naka-filter na yung mga words eh. Oo. Naka-ready na. Naka-ready na. Tapos niready ko talaga yung heart ko. Siguro kaya ang tagal ko rin bumalik, 2 years eh. Kasi nga I thought mababash ako. Eh wala pa akong energy noon to fight for bashing, ganyan, para harapin at makabasa ulit ng mga bashing. So nung time na medyo nakagain na ako ng enough strength, and kailangan ko na rin talagang humarap kasi nga marami na akong mga wino-workout na business. So, sabi ng mga tao, hanggang kailan ka magtatago, ganyan. So, tsaka yung heart ko talaga, yung passion ko for creating contents, andun talaga siya, hindi siya tinatanggal ni Lord. Totoo yan. So, parang sabi ko, Lord, ano ba? Parang ayoko na nga nabash na nga Parang ang tahimik ko na ngayon. Kumikita naman ako kahit na walang social media, pero bakit mo ako pinapabalik pa? Sabi niya gano'n. Kasi, nung pagbalik ko, yun pala yung purpose na ang dami palang tao na may enlighten and ang dami palang tao na magkakaroon ng hope because of my story, because of my contents, ganyan. So talagang, sabi ko, Lord, ito pala yung purpose. Sabi ko gano'n na siguro I really had to suffer para maiwasan ng tao na ma-experience yung mga gano'n. So, or kaya naman para marinig ng mga tao yung story na kaya palang magbago ng buhay ni Lord. Totoo. Na meron lang talagang kasi nakakabasa ko ng mga comments na, you saved a life today, Miss Faith. I watched your video. Lord, kaya mo pala sa akin pina-experience yun at pinatatag mo ko at pinabalik sa social media kasi marami kang buhay na babaguhin through my stories, through my contents. So, yun, siguro thankful lang din ako dun sa nangyari kasi hindi ako iniwan ng Lord. Totoo.
Sobrang bait ni Lord kasi kaya niyang magbago ng buhay, kaya niyang mag-turn ng tables. Mhm. From darkest into Yes, biglang gano'n. ililiwanag ka ulit. Yeah, yeah. So ngayon, na-enjoy ko naman doing the business ulit. Mhm. So, Sige, in short to, yung mga utang before, kamusta yun? I can say na I'm in 95% Wow. paid. Meron na lang isa na monthly naman ang terms sa kanya kasi. Mhm, mhm. Pero nabayaran na almost. 95% ng 5 million. Yes. Wow. Yan na. Ilang taon yan binayaran yung 5? Isang taon po. Isang taon lang. Isang taon. Kasi for isang taon akong dead sa Grabe, bahay eh. Ganon. So I think siguro pagka nakita ng Lord na ready yung heart mo, siyang mag-open ng maraming opportunities sa'yo. Siya yung maglalapit sa'yo sa mga tamang tao na mag-open Totoo ng yun. maraming opportunities. Kasi ako, ala na Tamang eh. tao. Wala na akong network nun eh. Kasi nga, sira yung pangalan ko sa social media, sira yung pangalan ko sa ibang tao. So parang I don't know saan ako magkakaroon ng malaking opportunity and malaking break. Hindi ko talaga alam, hindi ko talaga maisip kung paano. Ang alam ko lang noon ay binigyan ako ng gift ng Lord. Pagdating sa business, I know na I'm for business. Hindi totoo yung sinabi ng tao. Hindi ka pinaniwalaan yung sinabi na hindi ka para sa business. So, I just thought na kapag si Lord ang nag-move, walang imposible talaga eh. Totoo. Kasi wala na akong network, wala na akong business, wala na akong malalaking tao na kaya magbigay ng opportunity sa akin. Pero yun nga, nag-start lang ako sa isang tao. Tapos, yung tao na yun na yung nag-open sa akin ng maraming opportunities. Ano na siya parang naging sanga-sanga na siya na may makikilala kami, may mamimit kami, tapos nag-open ng opportunity, kailangan pala yung ganitong service, kailangan pala. Tapos, wow, this is so amazing. Ngayon nga, parang katawan lupa ko na yung sumusuko sa mga, Miss Faith, kaya mo pa ba na kailangan ko ng ganito, kailangan ka namin, ganyan. Tapos parang thankful ako sa Lord. Pero Lord, pwede bang i-extend mo ng 7 days yung isang linggo? Kasi parang kulang na siya sa mga opportunities na dumarating ngayon. Naniniwala talaga ako na when it rain, it pours talaga. Amen. Sa problema, nung dumating sa akin, nung nag-rain, it pours talaga din. Pero sa opportunity ngayon, it's raining and it's pouring din. Kaya parang ang galing ni Lord. Sobrang galing lang talaga niya. Kumbaga, naranasan mo talaga yung rock bottom talaga, na literal. Nasa ilalim ng rock pa nga eh. Baka sa ilalim pa, di ba? Oo. Pero sabi nga, pag nasa ilalim ka na, wala nang way kung hindi pataas talaga. Right. Ang galing yan. Ngayon, nakikita namin yun sa kwento mo. Mismo, lahat naman ng tao ngayon na sumusubaybay kay Miss Faith, di ba? Nakita nila na last time na parang nag-meet kami, first meet namin nila Miss Faith, alam ko parang hindi pa siya nagre-recover ng TikTok noon. Hindi pa. Pero nakita ko yung TikTok niya talaga biglang bumulusok Oo ulit. nga eh. Nakakatuwa. Grabe. Thank you so much po sa mga sumusuporta sa akin sa TikTok, sa @Miss Faith Corpus. Nag-promote pa ng TikTok. Kasi hindi ko in-expect na andyan pa pala kayo. Na after 2 years, nung bumalik ako, mostly nang na-receive ko mga comments, mga 90% ng comments, welcome back Miss Faith. Miss Faith followers since 2021. Wow. As in talagang, oh, you're still there. Sabi ko ganun. Kaya ngayon yung time na gusto kong ibalik yung love na nare-receive ko from other people na sabi ko ngayon, lahat ng mga taong nasa paligid ko ngayon, kahit anong mangyari, I will stay. Mag-i-stay ako sa taong to. Kunyari, meron akong nakilala ngayon, tapos naging genuine friends kami. I will stay to you and stick to you no matter what. Kahit dumating ka pa at nagkaroon ka ng malaking kasalanan, I will forgive you and I will stay. Sabi ko ganun kasi ganun din na-experience ko ngayon na ang dami palang taong nag-stay. Hindi ko lang nakikita nun kasi I was too focused nun sa mga negativities na nangyari sa akin nun. So ngayon, nakikita ko na yung mga positive things na nangyari sa akin na ang dami rin palang nag-stay. Mhm. Yung mga totoo, nag-stay pala talaga. So parang ngayon sabi ko, grabe yung love ko sa tao ngayon. As in talagang ayokong may isang friend ako na mafe-feel nilang burden siya or mafe-feel niyang sobrang makasalanan niya or mafe-feel niyang mahina siya or mafe-feel niyang mag-isa siya. Kasi I've been there. I thought wala ng mga taong naniniwala tas nagmamahal sa akin. I thought tinalikuran ako ng lahat. Pero
Ngayon, grabe yung love ko sa tao na no matter what, I will stay. Sabi ko gano'n. Tapos yung mga nakasama ko nung sa darkest moments, sila yung hihilain ko pataas. Galing. Ngayon. Kaya yung mga staff ko sa ibang mga businesses, inuuna kong bigyan ng opportunities yung mga taong nagstay sa akin noon. Ganon. So parang, thank God kasi ginagamit naman tayo para makapagbigay ng opportunities to other people. Ganyan. So yun na yung prayer ko ngayon. It's not about me alone. Kasi binangon na ako ng Lord eh. Gusto ko naman maging instrument para magbangon ng ibang tao din. Ang galing. Ganon. Sobrang galing nun. And ako, talaga naiyak na rin ako. Sabi mo kanina, walang iyakan eh. Saka sabi mo, saglit lang. Sabi ko saglit, nakailang oras na ba tayo? Nakakaisang oras na kami. Pero alam ko kulang pa talaga tong usapan namin na to eh. Pero ayun, ako talaga dami ko natutunan din sa usapan na to. And inspiration talaga. Kasi ayun, dadaan talaga tayo sa times na iilalim ulit eh. And dun, tama yun eh. Dun mo makikita sa oras na madilim, yung mga taong nandyan pa rin, Right. kahit sobrang dilim na ng paligid. Tama. At may mga tao naman na pag dumilim yung paligid mo, mawawala na rin sila. Tama. And they will show up again once na lumiwanag na ulit. Actually, maraming ganun sa amin ngayon. Di ba? May mga ganun tao. And isa pang nakuha ko kanina, yung mga tamang tao talaga. No? So we need to always pray for the right people na ipadala sa atin, di ba? Right. And everyday life natin. Kasi ang dami talagang pwedeng dumating na tao, di ba? Pero kung hindi mo yan ipagpipray na mga tamang tao yan, maraming taong lalapit lang sa'yo. Right. And possible, hindi maging maganda yung outcome, di ba? So, ayun. But anyway, Miss Faith, isang inspirasyon, napakatapang mo Thank you pa rin. so much po. Talagang, yun, I'm sure maraming sa mga nakatapos nito, nakapanood nito, maraming may inspire na syempre nasa same situation mo noon, yung buhay nila ngayon. And siguro may mga nag-iisip ngayon na tapusin na rin yung buhay nila, Yeah. na wala na ring pag-asa, na sobrang dilim talaga ng paligid, no? But, yun, nakita namin sa buhay mo ngayon na magtiwala ka lang talaga sa Diyos. May gagawin siya. Tibayan mo rin yung loob mo. Diba? Tao tayo kasi, totoo yun eh. Tao tayo eh. Nasasaktan tayo, nalulungkot tayo, napapagod tayo, diba? But, dadating yung time ulit eh, diba? Na i-revive ni Lord lahat. And mas more than pa doon, siguro, yes, na dahan-dahan nababayaran ni Miss Faith totally yung utang niya. Pero ako, naniniwala ko yung experience na yun, sobrang laking. Yes. Grabe yung growth. Yes, di ba? No one knows, in 1 year, mababayaran 5 million na yun. Di ba? Grabe. Parang napaka-imposible Faithful na. si Lord. Sobrang, yun yung nakikita ko ngayon talaga na iba yung love. And ngayon din kay Miss Faith, yung love naman na sinishare mo with the other people. Diba? Grabe yung love ko ngayon sa mga tao. Parang gusto ko lahat sila yakapin. Lalo yung mga nagme-message sa akin ng TikTok. Hindi ko lang talaga ma-replyan isa-isa kasi ang dami nila. Pero na-break yung heart ko whenever nakakabasa ako ng mga ganong mga messages. Na gusto ko lang sabihin talaga sa inyo po na experiencing breakdowns and darkest moments. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Kaya niyang magbago ng buhay. Yung Lord na na-experience ko ay same Lord na kikilos sa buhay mo. So, hindi pa siya tapos sa buhay mo. Your story is not yet done. And kung nasa moment ka nga na ganun, I believe sooner or later, mapapag-connect mo yung dots na, okay, kaya pala nangyari sa akin to kasi ito pala yung destination ko. You will have a very beautiful destination. And maganda yung destiny mo in life. So, I hope pag mo sukuan yung buhay, you owe yourself one more try. Kahit isang try pa. Isang try pa. Tama yun. Yun naman ang ginawa mo nun. Yes. Hinakbang mo lang ulit yung paa mo Isang rin. try pa. Lord, sige. Sumubok ulit. Isang try pa. Galing. So ngayon na Miss Faith, yun nga, nabanggit mo kanina, parang may mga business din kayo ngayong sinisimulan, di ba? Yes. And may mga brands din kayo ulit na talagang, hindi pa naman, kumbaga, talagang nagre-recover pa rin. But sobrang blessed na. Oo nga grabe si Lord. Siguro talaga yun nga, sabi ko kanina, pag ready na yung heart mo, He will provide. Amen.
And He will make ways para mapunta ka dun sa purpose niya sa buhay mo. So, ngayon, we have travel agency po. So, we have Avian Summit Travel Corporations. Wow. So, nakakatuwa kasi kahit na hindi pa naman ganun hindi pa ganun katagal si Avian Summit. 2 years pa lang yun eh. Pero grabe, thousands of clients na po yung Wow. napalipad natin dyan. So, ang isa din po sa naging, Okay. ang isa po sa naging lessons ko din, na once na sabi ko, Lord, pag may opportunity sa akin na ibibigay ngayon, aalagaan ko na po. And I will make sure na ito po ay, lahat po ng ikikilos ko dito ay according sa will mo na. And Totoo yan. according po sa gusto mo na. Hindi na yung pwedeng tayo lang. Yes. Hindi na pwedeng lang. own wisdom ko lang, own knowledge ko lang. So yun, we have travel agency. So, nag-excel din po yan sa market ngayon. Nakakatuwa, praise God po. And then we also have marketing agency dahil nga po, ang strength po natin ay sa marketing. So, we help brands and companies. Wow. So kung may mga nanonood ngayon naghahanap Yes, ng mga market- pwedeng tutulong sa... Yes, for the marketing. And we also have, yung next business na sasabihin ko, very close to my heart, yung Alpha Lab. Kasi, yung mga, sabi ko, mag-release tayo ng, yung mga businesses na papasukin ko ngayon, dapat, of course, legit. And then, pangalawa, may advocacy siya. So, sabi kong ganun, itong brand na i-release namin, very close to my heart kasi yung mga products dito, yung Alpha Lab po, yung mga products dito, ayun yung mga ginamit ko when I was so depressed. Wow. Meron kaming 4 products. Meron yung stress away, na pampakalma ng mood kapag stress ka. Meron melatonin kapag di ka makatulog. Of course, kapag depressed ka, ang tulog ko noon, 7 a.m. Grabe. As in talagang lala talaga. So talagang pag di ka makatulog, meron kaming melatonin. Tapos meron kaming better brain kapag yung brain mo hindi na makapag-function ng mabuti, nahirapan ka mag-focus because of your anxiety. And meron kaming vitamin C pang boost ng immune system. 4 products yan yung una i-release namin. Ilo-launch siya this November. So, nakakatuwa kasi parang yung first ingay namin sa social media, ang dami palang nangangailangan nito. Lalo sa panahon na to. Yes, kasi parang Totoo yan. sobrang daming mga anxiety attack, panic attacks, gano'n. So, doon kami pumasok. Kasi, kaya sabi ko nga very close yung heart ko dun sa brand na to. Kasi nga, na-experience ko siya. So, itong brand na to ay makakatulong sa mga taong nakaka-experience din ng same na na-experience ko before. Ang galing. So yung mga product na to talaga, may advocacy in ano rin May advocacy. Yes, For mental health talaga siya. Hindi siya basta-bastang product lang na... To gain profits. Yes, Yun, yes, no. Actually, ano nga yun, parang secondary reason na lang din namin yun eh. Ang sarap lang sa heart na magamit nila yon para sa mental health nila. Kasi ang hirap talaga maging depressed sa panahon ngayon. Totoo. Sobrang mahal ng therapy, sobrang mahal ng mga gamot. So parang as much as possible, matulungan natin yung sarili natin kung may mga supplements naman na gano'n. Tama. Kung pwede naman mag-take ng mga ganung products. Yes, No? mga supplements. Kumbaga, yun yung pwedeng gamitin nyo. And ito, later on, ma-access na on Yes, sa lahat e-commerce po. platforms. Yes, sa lahat po ng nating selling platform. This November. May hinintay lang kami na papers kasi gusto namin yung mga i-release namin, approved lahat yung certifications Yes, and everything. kompleto na talaga. Kompleto para wala Galing. talagang So, masabi. dire-diretso na, kumbaga. Pati lab test, ganyan. So, yan na. Supportahan po natin yung brand na Alpha Lab. Tama Alpha ba? Lab. Alpha Lab. So, napakagandang advocacy and mission yan, lalo na sa mga dumadaan sa panahon ngayon sa mga depression and anxiety. Yes. Na talaga minsan, di mo naman alam kung paano malalabanan. Di ba? Yeah. Sabi mo nga minsan, ikaw mag-isa ka lang, di ba? Kumbaga, ayaw mo na maging burden din sa iba. Yeah. Ganyan. So, ikaw lang talaga yung makikipag-battle doon. But with this product naman is makakatulong din. No? So, talagang sobrang close sa heart mo. Ay, talaga. And well-experienced mo lahat Talagang ito, no-brainer to talaga sa lahat ng mga talagang nagamit ko po talaga to. Yun. Bago tayo magtapos sa Miss Pate, ayan, syempre, baka yun, may mga gusto ka munang batiin, no? Hi po sa lahat ng mga taong nagstay sa akin. I really love you guys. Sa parents ko, of course, to my mama and papa, and to my sister, to my loving sister na meron ng daughter ngayon, Wow. and to my brother-in-law, hello po sa inyong lahat. And also to my business partners, ayan, sila
Ang dami nila. So to all my business partners and to all our staff sa Avian Summit, sa Live Connect, sa Alpha Lab, hello po sa inyo lahat. At sa mga tao po na nagpo-follow sa akin sa social media accounts ko, I owe you guys, as much as I'm inspiring you every day, nai-inspire nyo rin po ako. Yes. So, nung nakikita ko yung mga comments nyo na lumalaban kayo, nakikita ko yung mga comments nyo na nai-inspire kayo, you also inspire me and you are also blessing me every day. So, magpalakasan po tayo every day at tayo po ay patuloy na lumaban. I hope wag nating sukuan yung buhay natin. Kasi sabi ko nga kanina, hindi pa yari si Lord sa buhay natin. May kasunod pa talaga. May kasunod. Naka-quit lang yan. Naka-semicolon lang yan. But you're not yet done. You're not yet done. Parang nag-post lang saglit pero may Yes. paparating. Pero It's sabi nga, di ba? Pag may ganyang pagsubok talaga may blessing din na malaking Of course, paparating. of course. I remember a Bible story na umulan ng malakas, bumaha for 40 days. Tapos ano yung after nun? Rainbow. So, favorite ko ang element na rainbow kasi it symbolizes hope and a new beginning. Mhm. Totoo yun. Ang galing. Totoo yun. Parang yun yung bagong paghakbang mo nun. Yes. Biglang nagkaroon ng rainbow. Biglang nagkaroon ng rainbow. And ang rainbow symbolizes promise ni Lord na may bagong umaga para sa'yo. Mhm. Tama. Ayun. Ano pa ang masasabi mo naman, Miss Faith, no? Bago tayo totally magtapos. Yan, syempre sa mga tao ngayon talaga na, ayan, siguro baon din sa utang. Hindi na rin talaga totally alam kung saan pa sila pupunta. And syempre ngayon, may mga tao rin na sinusubukan na humakbang din ngayon. Kumbaga, hindi rin sila sigurado kung ano yung mangyayari sa kanila ngayon, no? So, ano naman yung mga masasabi mo sa kanila? Siguro, I know hindi ka na naniniwala. Siguro dumating sa point na hindi ka na rin naniniwala sa sarili mo. Pero I know someone who believes in you and nagsulat ng story mo and it's him. Kung wala nang taong naniniwala sa'yo, he still believes in you. So, right now, it's okay po na mag-pause kayo, magpahinga for a while, mag-reflect and mag-take time to spend your time with your family, spend your time with your friends. And then after mo magpahinga, laban ka ulit. Don't worry kapag humakbang ka ulit, pag nag-try ka ulit, may kasama ka na ngayon. And I'm also one of those people na naniniwala sa inyo. We don't know each other personally, pero pag nag-reach out ako sa iyo, dapat malaman mo sa sarili mo na you can still do it. Nagkamali ka sa bagay na yan, pero that doesn't mean you are a failure as a person. Nagkamali ka sa business, yes, pero hindi ka failure as a business owner. Nagkamali ka sa studies, yes, pero hindi ka failure as student. Nagkamali ka sa bagay na yon, sa decision na yon, pero hindi ka failure as a person. So sana mapatawad mo rin yung sarili mo. Forgive yourself. I think isa yun sa essential na kailangan mong gawin para maka-move forward. Forgive yourself and move forward. Tama yun, ang ganda nun. At ito, last na to. Kung makakasalubong mo ulit, kunyari travel back ka sa panahon ng mga na nandiyan ka sa pagsubok na yun, ano man sasabihin mo kay Miss Faith ng mga panahon? Oh, Miss Faith. I'm happy you didn't give up. And, nakakaiyak yung tanong na yun. Yeah, Miss Faith. Andito na tayo. Na you thought hindi mo kakayanin. Pero nakaya mo. And I'm really, really, really proud of you. You're such a big girl. And hang in there. Kasi after a year, you'll realize kung para saan niyang nararanasan mo ngayon. I'm proud of you. Yun, nakaka-proud talaga si Miss Faith na eto na, umahakbang na ulit at congratulations dahil napakatibay mo din at syempre sa iyong pamilya na all throughout talagang sinuportahan ka rin sa laban na yan. At ngayon, you inspire a lot of people. Yung mga makakarinig ng kwento na to, isa ako doon sa na-inspire mo talaga. Sobrang, yung nag-meet kami ni Miss Faith noon talaga, sabi ko dapat marinig din yung kwento ni Miss Faith ng maraming tao, no? At maraming business owner, maraming sumusuko na rin ngayon sa panahon ngayon. Yeah. Maraming dumaan din sa ganyang pagsubok na hindi naman nila intention na
alam mo yun, na mabaon sa utang or di nila intensyon na malugi or something na may mangyari sa buhay nila. Hindi nila alam kung saan pupunta, no? And talagang ito yung, pag narinig nyo yung kwento na to, hindi mo kailangan mag-give up. Dahil at the end of the day, totoo yun na si Lord nandyan, hinanda lahat para sa'yo. Yeah. Maiintindihan mo lahat pag nandun ka na sa liwanag ulit. Pero habang nasa dilim ka, patuloy ka lang lumakad. Patuloy mo lang lakaran, pagtiwalaan dyan sa mga bagay na yun. Dahil lahat ng dadaanan mo, magagamit mo yan balang araw ulit. Stepping stone. Yes. At ayun, maraming salamat. Thank you Miss so Faith. much. Thank you so much. Maraming salamat sa pagpapaunlak at pinaiyak mo rin ako. At ang usapan namin kanina ni Miss Faith talaga. Ako hindi na ako iyak. Sabi ko gano'n. Ang dami ko na napagkwentuhan nito. Pero talagang ito, pares pa kaming umiyak ngayon. Ngayon lang ulit ako naiyak sa isang episode dahil most likely talaga, inspiring naman talaga. Pero yung story kasi talaga, kumbaga, lahat ng tao dumadaan sa ganyang punto Right. Hindi basta-basta, and it show talaga na iba pa rin na pagkatiwalaan mo si Lord sa mga bagay-bagay. Kasi kung tayong tao lang talaga, wala Yeah. Wala tayong magagawa. Hindi natin kaya. Di natin kaya yung mga ganung bagay. But ito, ang isang testimony na talaga magpapatotoo sa mga tao na hangon, may mangyayari, may plano ang Diyos sa buhay natin. So yun, once again, maraming salamat po ulit, Miss Faith, at shinare mo ang storya na to at ang mga untold story before. Oo Talagang nga inabot kami ng isang oras mayigit, pero Sa sulit oras na na sulit to. I hope marami kayo natutunan at na-inspire din kayo, no? At ayan, syempre maraming salamat po sa mga tumapos ng episode na to. Sigurado blessed din kayo dito. At don't forget syempre to like and subscribe sa ating YouTube channel. Ayan. At syempre follow nyo si Miss Faith sa kanyang TikTok. Tama, TikTok. Ayan. At Faith Kerpuz. Ayan. So, follow natin. Ako, nakapollow na ako kay Miss Faith. At nakikita ko kanyang mga post talagang inspiring din talaga. Ang dami nag-engage at ang dami nakaka-relate talaga. So, yan. Kung minsan kailangan nyo ng minsan kasi parang, ano ba yan? Ang cringe ng mga ganito, ganyan. Pero hindi May mga tao talaga na kailangan yun. Yeah. At hindi lahat ng tao kayang gawin na mag-inspire ng ibang tao. Lalo na, hindi ka perfecto naman talaga, di ba? Totoo naman yun. Hindi tayo perfecto Dumadating sa point na nagkakamali tayo, nawawalan tayo ng motivation sa buhay. Kaya ilan lang din yung gumagawa ng mga ganyang bagay, di ba? Right. So yung pag nakita sila ng ganyan talagang, may mga tao pa lang pwede pa rin ako palakasin kahit yung ibang tao hindi na naniniwala sa akin or wala na. So yun yung ni Miss Faith ngayon Yes. Ayan. At ako naman sabi ko nga dito sa TWPS, isa lang din naman akong sangkap kung papakinggan nyo itong mga kwento na to na sabi ko nga noon, kung gagawa ko ng podcast, sabi ko, ako mismo, hindi sobrang ganun. Ako wala pa nakakarindaman ng story ko, di ba? But sabi ko nga, yung ibang tao, may connect ko na mapakinggan yung storya nila. It's a blessing. Sabi ko, may manood dyan man o wala, okay na sa akin yun. Kasi may mga tao, kahit 100 tao lang makinig dyan, yung mga tao na yun, kayang makatulong sa kanila, yung mapapakinggan nila. That's 100 na tao. And thank you for doing this po. Ayun, thank you din, Miss Kasi Faith. yun, inspire us also na, kasi some other people, they do contents for fame, for profit, for money. Pero thank you for doing this. Kasi you inspire us also. Thank you rin po, Miss Faith. Ayun, yung sabi ko naman sa kanila, sa team namin, hindi naman talaga kumikita yung podcast namin. Sa totoo lang, alam ng mga staff ko yan. Nagtitingin na kami minsan minsan kumita kami isang beses, pero pabili na isang ilaw, ganyan. Pero sabi ko nga, ito kasi yung something na maibabalik ko lang din naman sa community and dun sa mga tao na nangangailangan. And sabi ko, kung God's will talaga na puputok yung podcast namin, edi si Lord na may gawa nun. In His timing. Pero Tama kasi yan, sobrang totoo ganda yun. Sobrang Totoo ganda yan, ng totoo platform I-follow nyo to ha. I-follow nyo to sa lahat. Ayun, I-subscribe maraming salamat. And syempre yun, 1 hour and 30 minutes na kami, so mapaalam na kami. Tagal pala. So yun, maraming salamat po sa mga nanood o nakinig sa
episode na to sa ating Talk with Papa Sundot or TWPS. Sa lahat ng mga nakikinig sa Spotify, syempre, maraming salamat po kung naghuhugas kayo ngayon, naglalaba, kung nagtatrabaho, or nagdadrive. Maraming salamat po sa pakikinig. At syempre sa mga nakapollow sa ating Facebook page and TikTok, may mga shorts and reels tayo na nire-release dyan. And syempre sa ating YouTube channel para sa full video, no? Para mapanood nyo yung full episode with video. Syempre sa Spotify, more on ano lang naman yan eh. Kumbaga, kung nagja-jogging ka, gusto mong makinig, no? So, yun yung platform na yun. But ayun, once again, maraming salamat po. At syempre, God bless po sa lahat. Pag ginawa nyo na yung pagbibusiness, kailangan gawin nyo na yung best. Second naman dun, stick kami sa values namin. Na mapa-career man yan, mapa-business man yan. When you do something, you do it by heart.